So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, meron pong pag-aamin, isang pahabol na pag-aamin, itong si Pebbles Talakera. Mga minamahal, patungkol nga po doon sa pulboronic video at tanimbala issue na sumisikat ngayon sa panahon ni PBBM na talaga namang binobroadcast din ng mga DDS. Kasi natatandaan nyo kanina, meron akong content. Ang title nga ng content ko, napag-utusan lang din ba si Harry Roque sa pulburon video? So, kinontent ko yon, pero nagtatanong lamang ako na meron bang umuutos, meron bang humahawak kay Harry Roque kung kaya't nagpapakalat siya ng ganyang fake news? 'Di ba? Kasi lahat naman ng ginagawa ni Harry Roque, we all know naman, is para din naman yan sa benefits ng kampo ni former President Duterte. So ngayon, naturingan pa man ding lawyer, 'di ba? Mga minamahal, naturingan pa man ding lawyer tapos ganyan yung asta, parang hindi nag-aral ng law. So ngayon, meron akong isang subscriber, mga minamahal, na si Mark Alfred. Oy, shoutout sa iyo, Mark Alfred. Message niya, mga minamahal, itong si Pebbles Talakera. Ngayon, nang minessage niya itong si Pebbles Talakera, patungkol nga po doon sa content ko, abay may pag-aamin si Pebbles. Yan o. Yan yung sabi ni Pebbles. Baka kasabwat. 'Di ba? Hindi na pag-utusan. Posibleng ganun, mga minamahal. Baka kasabwat nga at hindi na pag-utusan. Hindi sa akin ang galing yan, ha? Hindi sa akin ang galing yan, mga minamahal. Nanggaling yan kay Pebbles Talakera. Sinend lang sa akin ng isang subscriber natin na si Mark Alfred Catani. By the way, may message ko siya, shout out kita. Diba? So, for short, mga minamahal, sinabutahin nila si PBBM kung totoo man itong sinabi ni Pebbles Talakera sa ating butihing researcher at subscriber na si Mark Alfred Catani. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi to ginagawa ni Roque ng walang basta-bastang dahilan. Ginagawa niya talaga to dahil, siguro may benefits din atang nakukuha itong si Harry Roque. Kaya nga, yung malaking tanong ko sa inyo, mga minamahal, diba? Noong 2016, ulitin ko yung kwento ko, noong 2016, nauso noon yung tinatawag na tanimbala issue. Alam niyo yung tanimbala issue, kung kaya't nagalit ng sobra itong ating mga OFW workers kay Pinoy. Samantalang during that time, mga minamahal, ang ginagawa lamang ni Pinoy ay sinisikap niya na mapataas ang ating ekonomiya. And also, pinagtutuunan niya ng pansin yung tensyon, diba, between the Philippines and the China in terms of West Philippines Sea. Kaya nga niya pinadala, diba, si Trillanes for backdoor channel negotiation. Now na, syempre, eleksyon, hindi maiwasan na ang Pangulo merong pinipiling kandidato, diba, mga alliances nila. Ngayon, ang napili ni Pinoy ay itong si Marojas. Wala namang problema, mga minamahal, sa totoo lang, kung gusto niyo si Marojas or not, pero hindi ako pabor sa kanya. Pero yung punto dito, kung sisiraan niyo si Marojas na lang, kasi si Marojas yung kalaban ninyo. Huwag niyong idamay yung presidente na nagtatrabaho. Kaya nga ang tanong ko, diba, kasi grabe sila magpakalat ng issue. Ang bilis, katulad ng bangag, diba? Ang bilis mag-spread ng issue na yan. Addict daw ang presidente, dumudugo daw po yung bunganga, nagko-cocaine, lahat-lahat. Diba, mga minamahal? So ngayon, yung punto dito, gaano ba kalaki ang kinalaman ni former spokesperson Harry Roque dito nga po sa tanimbala issue noong taong 2016? Diba? Ngayon, kinontent ko yun, madami ang nag-comment na pumapabor na baka si Harry Roque din po, mga minamahal, ang nagpauso noon, noong 2016, ng tanimbala issue. Kasi tingnan niyo yung mga comment dito, mga minamahal, grabe talaga, kawalang hiya ni Sarah, lahat na lang, demonyo kasamaan. Daig pa ang impyerno sa demonyo. Sabi dito ng iba, dapat ipahuli na itong si Roque, managot. Kasuhan din si Maharlika. Diba? So, ang may pakana ng paninira kay PBBM ay nasa The Hague, the Netherlands, sa loob ng detention cell ng ICC, at ito si Digong. Pwede din, mga minamahal, at maaaring kasabwat dyan si Fiona. Pero sabi nga ni Pebbles Talakera, mga minamahal, ito yung sabi ni Pebbles Talakera,
Baka, may nakalagay naman na baka. Baka kasabwat, hindi na pag-utusan. Posibleng ganon, mga minamahal. Kayo, naniniwala ba kayo mga minamahal na talagang kasabwat itong si Fiona at yung totoong mastermind ay walang iba kundi si former President Duterte? Ay ako, nagtatanong lang po. Wala naman po akong masamang tinapay. Posibleng ganon, mga minamahal, na baka itong si former President Duterte yung totoong mastermind. Diba? Tapos sasabihin ni Hanilet na ginawa ni Digong lahat para sa bayan. Anong ginawa para sa bayan? Sino niloloko ni ni Ma'am Hanilet na ginawa niya lahat para sa bayan? Sure ka ba na ginawa niya sa bayan? Aware ba itong si Ma'am Hanilet sa pinanggagawa ng kanyang asawa? Aware ba siya sa issue ng Pogo? Ha? Yung pagbibigay niya ng mga malalaking proyekto sa mga kasamahan niya, pagpapabor sa mga drug lords di umano, 'di ba? Pagpatay sa napakaraming mamamayang Pilipino, tapos sasabihin niya na everything he did was for the country. Sino namang niloloko mga minamahal ni Ma'am Hanilet sa kanyang mga pinagsasabi, tapos mapupunta daw sa impyerno, mga minamahal ang nagpa-aresto kay Digong. Paano mapupunta? Si Digong yung pumatay ng napakadaming mamamayang Pilipino. 'Di ba? Hindi ba kayo nagtataka doon, mga minamahal? So, yun po. Another update lang to, mga minamahal, na nagsalita si Pebbles na kasabwat nga di umano. Baka nga kasabwat itong si Sara Duterte, at hindi lamang ito simpleng utos, kundi talagang pinaghandaan nila para yurakin ang imahe ng presidente. At halata naman natin yan, mga minamahal, kung paano sila kumilos, di ba? Kung paano, kahit nga din si former President Duterte, kung i-connect natin yung mga dots, nagsalita si Digong, yung asawa mo, hangol sa kapangyarihan, gusto nyo na maupo kayo forever sa pwesto, diba? So, may pattern na din. And malaki din ang posibilidad, mga minamahal, na lahat ng pinanggalingan ng videos na yan ay utos ni former President Rodrigo Roa Duterte. At syempre, dahil munting alalay niya itong si Harry Roque na abogado, na sip-sip tayo, abay sinunod na lamang po ang utos ng nakakataas. Kasi siguro, I think, merong bayad. Diba? Hindi lang natin sure. Parang nangyayari dyan, mga minamahal, pyramiding scheme. Presidente, inutos kay Harry Roque, tapos inutos ni Harry Roque sa mga vloggers. Tapos pinick up ng mga big vloggers, pinick up din ng mga maliliit na content creator, tapos pinick up ng mga trolls, tapos shinare na sa mga tao. 'Di ba? So, nakakalungkot man isipin. Pero mga minamahal, that's life. That's the kind of politics what we have in our country. 'Di ba? So, kaya dapat PBBM maging maingat ka palagi. And sana, yung mga appointee mo dyan, talagang mapagkakatiwalaan. Alright, yun lamang po, mga minamahal. By the way, dinididig ngayon yung hearing sa komite ni Amy Marcos. Nakakaloka, mga minamahal. Talagang dinidikdik ni Bato de la Rosa itong si DOJ Boying Rimulya. Nakita ko, napanood ba ninyo? Yung patungkol sa extradition treaty, sabi nga ni Rimulya, yan lang naman yung may offer, hindi naman na tayong miyembro ng ng ICC. 'Di ba? Tinitingnan lang naman natin kung ano yung pasok sa batas Ang kulit ni Bato de la Rosa, dapat tanggalan to ng 'Di ba? Dapat wag ka nang tumakbong senador, pangungupal yung ginagawa mo. Himala, diyan naka-attend ka. Sa hearing na yan. Pero pagsama kay Digong, di mo masamahan. Ano 'yon? Kagaguhan. Alright, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. Hit the notification bell for more updates.